Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tutulungan ni Justin si Zoe para puntahan si Doc Carlos at iligtas si Annalyn. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nasiraan ng kotse si Annalyn at Doc Kim sa gitna ng bukid habang patakas ito kay Doc Carlos. Nagtataka si Annalyn kung bakit huminto ang sasakyan ni Doc Cherry at ang sabi ni Doc Kim ay hindi niya din alam kung bakit bigla na lang huminto ang sasakyan. Sa taranta ni Annalyn at Doc Kim ay bumaba sila ng sasakyan at hindi sila nag-aksaya pa ng oras para maghanap ng mga taong tutulong sa kanilang dalawa. Hirap na hirap si Annalyn maglakad dahil sa tama ng baril sa tagiliran niya. Nakita ni Doc Kim na nahihirapan na si Annalyn dahil masyado ng marami ang dugong nawala kay Annalyn. Napaghabilin na rin si Annalyn kay Doc Kim nang sasabihin ni Doc Kim kung sakaling mawala si Annalyn sa mundo. Ngunit sinabi ni Doc Kim na hindi raw mawawala si Annalyn dahil dadalhin pa siya ni Doc Kim sa ospital para magamot. Habang naglalakad at humihingi ng tulong si Doc Kim at akay-akay si Annalyn ay may nakasalubong sila na dalawang lalaking matanda na may bitbit na mga kahoy panggatong. Sinubukang manghingi ng tulong ni Doc Kim sa dalawang lalaki. Nagtanong muna ang lalaki kung ano ang nangyari kay Annalyn at Doc Kim. Pinaliwanag ni Annalyn na tumakas lang siya mula sa kumidnap sa kanya. Nagtanong si Doc Kim kung saan ang pinakamalapit na ospital dahil kailangang magamot si Annalyn. Ngunit nagpasya ang dalawang lalaki na tulungan si Annalyn at Doc Kim na tumuloy muna sa bahay nila para mas maging ligtas si Annalyn at Doc Kim. Walang choice si Doc Kim kundi ang sumunod sa dalawang lalaki nang sa ganon ay mabigyan ng first aid kit si Annalyn. Pagpasok nila ng bahay ng dalawang lalaki ay agad-agad na pinasara ng isang lalaki ang pinto pati na rin lahat ng kortina nang sa ganon ay walang makakita kay Annalyn pati na rin kay Doc Kim. Kung iisipin ay mukhang kahina-hinala ang galawan ng dalawang matanda nang bigla na lang sumulpot at tumulong kay Annalyn at Doc Kim. Nagpahanda ng mainit ng tubig ang matanda upang ipagdampi sa tama ni Annalyn. Nagtanong si Doc Kim sa matanda kung may first aid kit ba sila sa bahay nila. Ngunit walang nasagot ang lalaki. Kaya naisip ni Annalyn ang sasakyan na gamit nilang sasakyan ni Doc Cherry. Panigurado raw na may first aid kit sa sasakyan ni Doc Cherry dahil isang doktor si Doc Cherry at kailangan na lagi silang may bitbit na kit para kung sakali na may nangangailangan ng tulong nila ay magagamot nila at matutulungan. Inutusan ni Annalyn si Doc Kim na magpunta sa sasakyan ni Doc Cherry para kunin ang kit. Agad naman na sumunod si Doc Kim. Nakabalik si Doc Kim dala ang kit na gagamitin niya sa pagtanggal ng bala sa tagiliran ni Annalyn. Sinabi ni Doc Kim na kailangan na niyang tanggalin ang bala sa tagiliran ni Annalyn at kailangan niya rin itong tahiin. Nagtanong si Annalyn kung kailan pa huling nakapag-opera si Doc Kim ng mga pasyente. Ngunit matagal-tagal na rin pala nang huling nakapag-opera si Doc Kim. Pero kailangan ni Doc Kim gawin ang nararapat. Sinabi ni Doc Kim kay Annalyn na magtiwala lang raw si Annalyn sa kanya dahil kailangan na nila agad-agad na gamutin ang sugat ni Annalyn. Kaya nagtiwala si Annalyn kay Doc Kim. Ngunit walang anesthesia sakit. Kaya magtitiis talaga si Annalyn sa sakit habang tinatahi ang sugat niya.
Successful naman ang pagtatahi ni Doc Kim sa sugat ni Annalyn at nakatulog na lang si Annalyn. Paggising ni Annalyn ay nagtataka siya kung bakit nagbago na ang suot niyang damit at hindi na siya nakasuot ng gown. Pinagbintangan ni Annalyn itong si Doc Kim at hindi naman ito itinanggi ni Doc Kim. Nangako si Doc Kim na hindi naman siya tumingin habang pinapalitan ang suot-suot ni Annalyn, kaya nabunutan ng tinik sa dibdib si Annalyn. Sa apex, habang bantay ni Diyosa si Chang Susan, ay bigla na lang gumalaw ang kamay ni Chang Susan. Senyales na gising na si Chang Susan. Unti-unting dinilat ni Chang Susan ang mga mata niya at dito na nga nagsimulang umiyak si Diyosa. Naiiyak si Diyosa sa sobrang tuwa dahil matagal na hindi gumising si Chang Susan. Sa kabilang banda, bumisita si Justin sa Apex at dumiretso ito sa opisina ni Morgana. Laking gulat ni Annalyn nitong si Justin na nagtatalo si Zoe at si Olga. Kaya nagtanong si Justin at lumapit sa dalawa kung ano ang nangyayari. Dagdag pa ni Justin kung bakit raw nakaposas si Zoe at si Olga. Nairita si Zoe sa tanong ni Justin at sumagot ito na pwede raw ba na wag ng maraming tanong si Justin at tulungan na lang silang dalawa na makawala sa posas. Dahil nanganganib na raw ang buhay ni Annalyn sa kamay ni Doc Carlos. Kaya tulungan na lang raw ni Justin si Zoe na iligtas si Annalyn dahil baka kung ano na ang gawin ni Doc Carlos kay Annalyn. Samantala, tuluyan na ngang namaalam si Doc Cherry dahil sa pagkabaril ni Doc Carlos sa kanya matapos tulungan ni Doc Cherry si Annalyn at Doc Kim na makatakas sa kamay nitong si Doc Carlos. Nagpasya si Doc Carlos na sundan at hanapin pa sila Annalyn at Doc Kim dahil paniguradong hindi pa ito nakakalayo sa lugar. Sa paghahanap ni Doc Carlos at ng kasabwat niya ay nakita nila ang sasakyan ni Doc Cherry sa gitna ng bukid at dito nila napagtanto na baka nasa paligid ng nila sina Annalyn at hindi pa ito nakakalayo. Naglibot sila sa paligid para makita kung hindi pa nakakaalis sina Annalyn at nagtatago lang ito sa isang liblib na lugar. Nakakita si Doc Carlos ng nag-iisang bahay sa gitna ng bukid. Naisip ni Doc Carlos na baka nasa loob nagtatago si Annalyn at Doc Kim. Kaya nagplano silang dalawa na papasukin nila ang bahay para masiguro kung wala sina Annalyn sa loob. Habang nag-uusap naman sina Annalyn sa loob ng bahay, ay dahan-dahan nang kumikilos sila Doc Carlos para lusubin ang loob ng bahay kung nasaan sina Annalyn. Nakarinig ng kaluskos sa labas ng bahay si Doc Kim at pinatahimik niya si Annalyn. Kumuha ng mga bagay si Doc Kim na pupwedeng ipamalo sa kung sino man ang nasa labas ng bahay na papasok sa loob. Naghanda sila Doc Kim sa maaaring mangyari at nagtago sila sa likod ng pinto para kung sakasakali na biglang may pumasok ay madidepensahan nila ang kanilang sarili. Mabibihag kaya muli sila ni Doc Carlos kasama si Doc Kim o mapapahamak na naman silang dalawa. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!